May kayabangan din, ano? Ano rin ba, naglolokohan ba rito? Lalo na yung si Congressman with regards. With regards to the content of this second letter. Sinabi lang, walang S yung with regards eh. With regard, walang S yun. Ang kulit niyo talagang dalawa kayong kongresista dyan. Paulit-ulit kayo eh. Ano rin ba, naglolokohan ba rito? O natatakot siyang pumunta rito? Malinaw po, Mr. Chairman, na naglulukuhan tayo dito. Naglulukuhan tayo dito because the first letter promised us that he will be present after November 1. Kung hindi tayo naglulukuhan dito, eh ano? Natatakot siya? Na pumunta dito? I would like to reiterate once again that we should invite again the former president to be present in the next hearing. Mr. Chairman. May kayabangan din, ano? Nagkamali ka ng ano? Nagkamali ka ng hinahamon sapagkat may problema ka dyan. Maniwala kayo. You will be receiving what you are looking for. Sabi nga ni Elvis Presley, if you're looking for trouble, you came to the right place. O kaya, pag naghahanap kayo ng gulo, itong mamang to, hindi kayo urungan ito. Ha? Tandaan nyo ha, do not ever provoke this man because hell might break loose. Kaya, pagbibigyan ako ni Presidente Duterte, sabi siya sa akin kanina, para matapos na yung mga kung ano pinagsasabi nila, tapusin na natin yan. O kaya, ito yung announcement. Sa Miyerkules, the day after tomorrow, ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay dadalo dyan sa Quad Committee hearing. Kaugnay dyan sa mga extrajudicial killing na yan. Kaya, yung mga may lakad sa inyo, cancelin nyo muna. Ready na ba kayo? Anong background? The background is, yung Quad Committee, magre-react, bakit daw hindi pupunta si Presidente Digong? Lalong-lalo na yung si Congressman with regards. Sinabi lang, walang S yung with regards eh. With regard, walang S yun. Ang kulit niyo talagang dalawa kayong kongresista dyan. Paulit-ulit kayo eh. Anyway, ano rin ba, naglolokohan ba rito? O natatakot siyang pumunta rito? May kayabangan din, ano? Nagkamali ka ng ano? Nagkamali ka ng hinahamon sapagkat may problema ka dyan. Alam po ninyo, nagbigay na nga ng rason. At yan din ang dahilan ko kung bakit sa tingin ko hindi na siya kailangan umaten. Kasi nga, nag-testify na siya sa Senado. Sumuko nga yung mga senador sa kanya. Ayaw niyang umalis. Sige pa, bring it on. Tapusin na natin to. Pero nasabi niya na nga lahat eh. Pangalawa, magastos nga pumunta rito sa Manila. Alam niyo naman, retirement fund lang yan. Pangatlo, parang nagsasayang lang siya ng oras. Pangapat, parang gagamitin lang siya para sumigat itong mga gustong tumakbo ng eleksyon. Panglima, kini-question niya nga yung kredibilidad at integridad nito dahil may lumabas na akusasyon, yung isang resource person na siya raw ay pinipilit o hinihikayat na magsinungaling. O kaya medyo questionable tuloy, questionable. O yan ang background yan. Kaya sabi ni Presidente Duterte, hindi ako attend yan. Useless yan. Ito ngayon ang announcement. Dahil sa mga salita na binitawan ng mga miyembro o chair ng Quad Committee na para bagang hinahamon siya na magpakalalaki siya. At dahil daw nangako siya na kailangan pumunta siya. Bibigay naman daw nila respeto nila. Pero yung isa, takot kaya ata eh. Kaya sabi ko, alam nyo, nagkamali kayo. O kaya, ito yung announcement. Sa Miyerkules, the day after tomorrow, ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay dadalo dyan sa Quad Committee hearing. Kaugnay dyan sa mga extrajudicial killing na yan. Kaya, yung mga may lakad sa inyo, cancelin nyo muna para mapanood nyo live. At sigurado, maraming I can imagine kung anong mangyayari doon. Titingnan natin yung mga tapang nitong mga kongresistang ito. Makakaharap na nila, yung hinahamon nila. Hindi sila uurungan ito. Alam niyo ba yan may kwento ko sa inyo ha? Basta aaten mo siya at yung mga, kung wala rin lang kayong ginagawa, salubungin natin ang Presidente Duterte sa pagdalo niya dyan sa Batasang Pambansa, Batasang Pambansa sa may Commonwealth.
Papunta doon. Doon ang gagawing hearing. At siya nga pala, kausap ko lang ko kanina si Presidente Duterte. Sabi niya, mag-aabogado ka sa akin. Sabi niya, mag-enter ka ng appearance mo as my lawyer. Ikaw ang lawyer ko sa Maynila. Si Attorney Delgra, ang abogado ko sa Davao. Kayong dalawa. Ang aking mga abogado doon. Siyempre nga ako. Ikaw pa. Sigurado. Paano kung i-contempt nila si PRRD attorney? Unang-una, bakit i-contempt? wala naman dahilan kung bakit i-contempt. Pero anyway, may kikwento ko sa inyo. Alam niyo, nung prosecutor pa ito, nung fiscal pa siya, alam niyo ba na nagka-debate sila, nagka-argue sila doon sa presiding judge. Kasi pinagpipilitan ng judge noon sa Davao, yung maling batas, yung basa niya sa probisyon. Itong si Presidente Duterte, mataas ang nakuha nito. Kung hindi tayo nagkakamali, baka 100 yata, 99 ang nito, ang grado sa criminal law sa bar exams. Kaya alam niya ang kanyang batas. Talagang sinasabi niya na, alam ko, mali ka. Pinagpipilitan ng judge. O madalit sabi, nagsisigawan na sila. Ang sabi ko ni Presidente Duterte, dahil ayaw tumigil itong judge, PI, sabi niya, ikaw, judge, doon tayo sa labas. Magbarilan na lang tayo. Kung pagpipilitan mo yung mali, barilan tayo doon sa labas. Yan. Edi, nakakuha siya ng katapat niya. Marami na akong hinamon ng barilan yan. Nakita niyo yung isang drug lord doon sa isang lugar. Pinunta niya. Pinaalis niya yung kanyang mga security. Yung presidente siya, Presidente siya. Pinunta niya, silang dalawa lang. Binaba niya yung baril niya. Sabi niya, alam mo, pag hindi ka tumigil sa ginagawa mo, magbarilan na lang tayong dalawa. Magpatayan tayo. Eto, bumunot ka. Nawala. Nawala na ako, umalis na. Umalis na yung isang drug lord doon. Basta, para sa mga balabalita, masamang tao daw. Kaya busit na si Presidente Duterte. Kasi dami niyang naririnig. Kaya pinuntahan niya. Marami yung pang isang secretary, cabinet member sa Davao. Mayor siya. Pinuntahan niya rin doon sa Paganda Hotel. Hinamon niya rin ang barilan. Sabi niya, sinisira mo. Ang dami mo barilan tayo. Mabumunot ka. Nako, kaya kayong mga nandyan, maging magalang kayo kay Presidente Duterte. Huwag niyo siyang pupwersahin na mawala rin ang galang sa inyo. Kung magalang ang pagtanong ninyo, magalang din kayong sasagutin. Pero kung babastusin niyo siya, he will engage you. Maniwala kayo. Pareho nung ginawa ni senadora doon, di ba? Pinipilit siya, pinipin down siya, hindi naman abogado. Kaya nabuliwan niya kasi mali ho Alam niyo, pag mali. Huwag niyo nang pagpilitan. Ano yan? Nawala ng yung taong bundok, nawala ng karapatan. Pabaya mo siya, tingnan natin yung tapang niya. Nagtatapang-tapangan. Tingnan natin. Dalawang hindi umanong nagmamagaling na killer at isang taong sinasabi nila rin killer. Tingnan nga natin. Pero alam niyo, sa lahat ng nakita kong matapang, mabangis na tao, itong si Presidente Duterte, ang pinaka-mabait, mahinahon, magalang, at mapagpatawan. Nakita niyo yung siya'y siniraan nung nasirang ama nitong kalaban niya ngayon sa pagka-mayor? Hindi niya ako pinatulan. Pinabayaan niya, kahit na pamilya sinisiraan. Napakabait niya Kasi siya, ang kanyang, ang ugali niya, okay lang, siraan niyo ako. Pero wag niyong sisirain ang konstitusyon. Igalang niyo ang batas at wag kayong mga api ng tao. Sapagkat pag kayo ng api, hindi na baling ako api niyo, sabi niya. Pero pag nangabi kayo ng tao na walang kalaban-laban, maniwala kayo, maghahalo ang balat sa tinalupan. Mabangis ako. Yun ang nakita ko talaga. Napaka-bait na tao. Napaka-humble. Magalang napaka-magalang na tao. Kaya hindi ba nung makilala ko siya, hindi ko talaga siya tinantanan na hindi tumakbo. Pangulo ng bansa. Kaya abangan nyo sa Miyerkules. Darating siya ron bilang dating presidente ng bansa. At dahil makukulit itong mga ito,
At niyayabangan pa siya, nahamon pa siya, nakisyo takot daw siya. Sabi niya nga, don't give me that shit. Hindi ako takot. Marami nang akong dinaanan sa buhay ko. Naging piskal ako, naging mayor, naging vice alkalde, naging kongresista, at naging presidente. Wala akong... Kaya nga ako naging matagumpay ito eh. Wala kasi itong agenda. Walang kinakatakutan. Ganun ho siya. Kaya magandang panoorin. Kung kayo ay nag-enjoy doon sa Senate hearing, I'm sure, mas lalo kayo mag-enjoy sa Miyerkules. Kasi kung yung mga nandun ay aasta ng mali, maniwala kayo, maghahalo ang ano doon. Basta abangan nyo na lang. Basta ang aking word of caution to the members of Congress. You invited the former president. You're saying that you're going to give dignity to his office. Do it. Don't ever commit the mistake of embarrassing the president, former president, humiliating the former president, assaulting his integrity and reputation, and misleading people about him. And maniwala kayo, you will be receiving what you are looking for. Sabi nga ni Elvis Presley, if you're looking for trouble, you came to the right place. O kaya, pag naghahanap kayo ng gulo, itong mamang to, hindi kayo urungan ito. Pero siya pupunta ron bilang dating presidente na inanyayahan nyo bilang panauhin. Kaya tratuhin nyo ng maganda. Kailangan tratong bisita. Hindi yung nambubuli kayo. At saka hindi nyo mabubuli ito. Baka kayo ibuli pa nito. Ha? Tandaan nyo ha, do not ever provoke this man because hell might break loose. Baka tawanan lang kayo ni Presidente Duterte. Ano naman ito si Presidente Duterte? Ang mga jokes ito, talagang hinahanap kita Manila. O ganyan. O kaya, ano, hindi ko tayo magtatagal sa ating pag-uusap ngayon kasi kaya lang ako napuwersa na mag-TikTok para anyayahan kayong lahat manood sa Miyerkules 9:30 in the morning dyan sa Batasang Pambansa, dyan sa 4 na komite na nagkahalo-halo, nagkaisa upang di umano imbestigahan in aid of legislation yung mga nangyaring extrajudicial killing, yung kriminalidad, yung daw mga gambling dyan sa mga pogo, kung ano-ano pa. Kaya pagbibigyan ako ni Presidente Duterte. Sabi siya sa akin kanina, para matapos na yung mga kung ano pinagsasabi nila, tapusin na natin yan para magkaalaman na. Yan. Yan ang kanyang pagtanggap sa imbitasyon. Ako, sabi niya sa akin, mag-enter ako ng appearance ko bilang abogado niya. Kasama natin si Attorney Delga. And I'm sure darating din doon si Attorney Medialdea, yung aking kapangalan. Dating Executive Secretary. Yung dating Pagcor Chairman, si Attorney Fredlin, nandun din yan. Kaya Daniel, maganda ka na Daniel. Meron tayo lakad sa Miyerkules. Kailangan maaga tayo na naman. Hindi na naman tayo makakapag-programa nito sa SM9. Meron naman tayong lakad.